Masayang sinalubong sa bansa ang Year of the Earth Pig. Bukod sa mga pampaswerte, dinayo rin ang marami ang Binondo sa Maynila para mag-food trip. May report si Mariz Umali. Gaya ng nakagawian, kaliwat kanan ng mga lion at dragon dance. At naging makulay ang pagsalubong ng Chinese New Year sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa isang mall sa Pasay, napuno ng Chinese mascots at lantern floats ang parada na nilahukan ng Filipino-Chinese community. This year, we've done a character and lantern parade. So we have 3 lighted floats showcasing different aspects of Chinese New Year. But I think more and more Filipinos at this day and age are also imbibing that, considering the fact that years ago it wasn't a holiday, but now it's already a special non-working holiday. So it is very special for us. Naging abala rin maghapon sa Binondo kung nasaan ang tinaguriang oldest Chinatown sa buong mundo. Pero bukod sa pamimili ng mga pampaswerte, syempre bida rin ngayong Lunar New Year ang Chinese food trip. Sa halagang 500 pesos, pwedeng-pwede nang matikman ang iba't ibang putaheng Chinese sa kainang ito sa Ongpin Street. Unang-una, ito yung ating soy chicken rice. Ito ay, ang chicken na to, nilubog natin sa soy sauce, tapos dahan-dahan siyang niluto. Yan, this is only 210 pesos. Tapos ito, syempre, dito yung ating ube pao. Itong ube pao na to, ang palaman niya is bola-bola. And then, ito naman yung ating radish cake. Ako, ito kakaiba to. Pag kinain mo talagang napakabangong kakaiba yung flavors. Yeah. Sulit din ang 495 pesos para sa ikalawang kombinasyon ng nakakatakam ng mga pagkain. This is our pan-fried dumplings. Mapapansin nyo, meron siyang parang balat sa ilalim. This is a very crispy dough na pagka inano mo, yung ilalim niya crispy pero yung taas niya is steamed. So pagka kinagat mo, nandun yung juicy siya sa loob pero crispy siya on the outside. This is 148 pesos lang. This is the beef ho fan noodle. Yan. This is ito naman is stir fried siya. Pero ano to, ito hindi siya normal noodle. This is made of rice noodles. So flat noodle siya. Yes, rice noodle siya na flat. Tapos ang ano diyan, pagka kinakain mo, talaga maaamoy mo yung wok taste. Ito syempre, meron kang dessert, Ito pinagkaiba natin itong hindi to normal na buchi, this is lava buchi. So custard feeling siya sa loob, pagka binuksan mo, talaga nag-u-ooze siya. Sa halaga namang 503 pesos, may enjoy na raw ang ikatlong kombinasyon with matching panulak pa. Itong next set natin, ito medyo lumagpas lang tayo ng konti sa 500. This is 503 pesos, Ito ang tinatawag nating beef tendon rice, So, yan, makikita nyo, yung nasa taas na yan, that's beef tendon, hindi yan taba. Actually, ito, pag tinignan mo mukha siyang taba, pero beef tendon yan yung mga litid. So, matagal na yung pinakuluan, dahan-dahan, para maging malambot siya. Ito, syempre, hindi pwedeng mawala sa atin. Ito yung ating pork and shrimp siomai. Syempre, kung medyo merong pambara, dapat merong panulak, So, ito naman yung ating soya milk, cold soya milk. Taong 1594 nang maging permanent settlement ng mga Chinese immigrants sa Pilipinas ang Binondo. Bukod sa pinakamatanda, ang Binondo rin ang itinuturing na pinakamalaking Chinatown sa buong mundo. Well, syempre, yung mga Chino, bahagi ng buhay ng Maynila, noong unang panahon pa, dahil nakikipag-trade sa atin yan bago pa dumating yung mga Espanyol, doon sa tinatawag na Kingdom of Manila. So, yun makikita mo, may ambag talaga yung mga Chinese sa kasaysayan natin, hindi lang sa Maynila, kundi sa buong Pilipinas. Kaya maganda, we celebrate with them itong Chinese New Year nga. Mapapagkain man, mga tradisyon o sa kalakalan, ramdam na ramdam ang impluwensya ng mga Chino sa kulturang Pinoy. Mariz Umali, GMA News.